mula Lunes hanggang Linggo o kahit mapa-holiday pa man yan hanggang 2028. Ikinalugod naman ng palasyo ang pagkakasawatan ng Philippine Navy at PIDEA sa nasa 1.5 tons ng shabu sa Zambales na nagkakahalaga ng 10.2 billion pesos. Malaking bagay daw na napigilan ang pagkalat nito sa mga komunidad. Tinawag naman itong isa sa pinakamalaking illegal drug operation sa kasaysayan ng Philippine Navy. Saludo po kami sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating paglaban sa droga. Pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Sa harap naman ng nakabang big time na taas presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, makikipagpulong po ang Department of Energy o DOE sa mga kumpanya ng langis. Alamin ang detalye sa sentro ng balita ni Harley Valbuena live. Harley. Ryan, sa harap ng nakabang big time na taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo, makikipagpulong na ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis. Pistik ang kape guys, ang kinabuhi Ayon guys. sa DOE Oil Industry Management Bureau, hihilingin nila sa oil companies na palawakin pa ang mga ibinibigay na discount promo sa mga motorista. Titiyakin din na sumusunod sila sa mandatory 30-day inventory ng crude Ang oil kinabuhi at ang 15-day kape. inventory ng finished petroleum products. We will again meet with individual oil companies starting Wednesday hanggang Friday to discuss not only inventory, pati ho yung discount program. Kasi gusto ho ng aming secretary ng DOE na paigtingin at talagang ibigay yung mga karapat-dapat na mga discount, hindi na lang ho dun sa marketing strategy. Ayon sa DOE, may oil companies na nag-aanok ng piso hanggang 5 pisong diskwento sa kada litro ng langis. Depende sa promo at kalimitang target nila sa diskwento ang Public Utility Vehicle o PUV drivers. Bukod dito, makikipag-usap din ang DOE sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Agriculture. Hinggil naman sa pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa PUV drivers at operators na maapektuhan ng nakambang big-time oil price hike. Paliwanag nito, pwede nang simulan ang distribusyon ng subsidiya kapag may go signal na mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil umabot na sa $80 ang presyo ng kada bariles ng krudo sa world market. Ano na ho ang level ng distribution na nagagawa ng LTFRB at saka ng DE dito sa mga identified vulnerable sector na to para mabigyan naman ng tulong doon sa nangyayaring effect ng increase in fuel prices? Ang Department of Budget and Management naman, tiniyak na may nakalaang pondo para sa fuel subsidy program. Nakapaloob umano sa 2025 budget ng Department of Transportation ang 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy. Ryan, mas kakailanganin ng PUV drivers ang subsidiya, lalo na't wala pa nga aprobahang taas pasahe. Ryan? Maraming salamat, Harley Valbuena. Samantala sa ibang balita, huling giniyag po ng National Food Authority or NFA ang sapat na supply para sa 20 pesos kada kilo na bigas. Yan ang sentro ng balita ni Connie Kalipay. Tiniyak ng National Food Authority sa Bicol Region ang